Alleluia, Alleluia. Wikain mo po, nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nagngangalang Marta sa tahanan nito. Ang babaeng ito ay may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kaniyang itinuturo. Alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kaniyang katawan sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at ang wika, "Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid kong tulungan naman ako." Ngunit sinagot siya ng Panginoon, "Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito ay hindi aalisin sa kaniya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo muna tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Inaanyayahan po tayo sa ating ebanghelyo sa araw na ito na pagnilayan ang dalawang kilalang karakter sa banal na kasulatan, sina Marta at ang kaniyang kapatid na si Maria. Alam po ninyo, sa tuwing naririnig natin ang pangalang Maria at Marta, isang bagay ang papasok sa ating isipan at iyon ay ang kanilang pagkakaiba. Kadalasan nating pinaghahambing at ipinagkukumpara ang isa't isa. Sa halimbawang ipinakita sa Ebanghelyo, si Marta ay naging simbolo ng paglilingkod o yung tinatawag nating aktibong paraan ni Marta, habang si Maria ay naging simbolo ng pagninilay o yung tinatawag nating kontemplatibong paraan ni Maria. Maliwanag na narinig natin sa Ebanghelyo, gustong-gusto ni Marta na makapaglingkod, ngunit sa kaniyang pagkabalisang paraan ng paghihintay sa Panginoon, siya ay nagdulot ng tila baga kaguluhan. Si Maria naman, sa kaniyang simple at mapagkakatiwalaang paraan, naghihintay sa Panginoon sa pamamagitan ng pag-upo ng maingat sa kaniyang paanan. Mukhang alam talaga ni Maria kung ano ang gusto ng kaniyang guro, at iyon ay ang
tumabi at makinig sa kaniyang Panginoon. Karaniwan po ang interpretasyon na ibinibigay natin sa kwentong ito ay mas mahalaga ang panalangin kaysa paggawa. Yamang sinabi ni Jesus, pinili ni Maria ang mas higit na mabuting bahagi. Subalit atin pong tatandaan, hindi ibig sabihin ni Jesus Nazareno dito na puro panalangin na lang at pagninilay ang ating gagawin at hindi na tayo kikilos at gagalaw. Sa katunayan, nakatitiyak tayo na para kay Jesus, ang pag-ibig sa Diyos ay maaaring ipahayag sa pamamagitan ng paglilingkod at panalangin. Kaya naman, hindi sinasabi ni Jesus na ubusin natin ang lahat ng oras sa pananalangin sa puntong napapabayaan na natin ang ating mga gawain at responsibilidad sa buhay. Ang kailangan natin ay ang kombinasyon ng dalawa. Kailangan nating maging balanse. Kung tayo ay magiging kontento na lamang sa panalangin at pagninilay, mawawalang kahulugan nito kung ano ang ibig sabihin ng pagkilos at paggalaw. Sa kabilang banda, kung kontento na lamang tayo sa paggawa o pagkilos, ni walang anumang diwa ng espiritualidad o panalangin, mawawala naman ang ating pagkaugat sa Diyos. May isang bagay na dapat nating tiyakin. Nasa trabaho at paggawa man tayo o nasa panalangin, dapat nating sikaping makasama ang Panginoon. Uulitin ko po, nasa trabaho man tayo, nasa paggawa o nasa panalangin, dapat sikapin natin kasama natin ang Panginoon. Ito ang tinutukoy ni Jesus Nazareno na pinili ni Maria ang mas higit na kabubuti sa puntong iyon dahil pinili ni Maria sa kaniyang pagninilay at panalangin na makasama at makatabi ang Panginoon. Kung mahahanap natin ang Diyos sa ating panalangin, mahahanap din natin siya sa ating mga kilos, paggawa o mga gawain sa araw-araw. Kaya nga kung inyong maitatanong, ano ang ibig sabihin pa ni Jesus nung sinabi niyang pinili ni Maria ang mas mabuting bahagi at hindi ito aalisin sa kanya? Ang sagot ay simple. Dahil nakita ni Jesus kung gaano kaabala si Marta, ang kapatid ni Maria, pinapaalalahanan tayo na ang mga alalahanin ay walang kabuluhan. Ang pag-alaala o pag-alaala ay walang kahulugan. Worries are pointless. Worrying is meaningless. Kapag tayo ay lubusan ng nangangamba, inaagaw nito ang ating kapayapaan. Ang mga pagkabalisa, ang mga pag-aalinlangan ay maaaring makahadlang sa ating pakikinig at pagbibigay ng ating atensyon sa Diyos. Uulitin ko po sapagkat ito'y napakahalaga, yung ating mga pagkabalisa, yung ating mga pag-aalinlangan, maaari itong makahadlang sa ating pakikinig
at pagbibigay ng atensyon sa Diyos. Dahil kung tayo ay mag-aalala sa paraang negatibo, isang mahalagang bagay ang nawawala. At yon ay ang umupo ng tahimik tulad ni Maria upang makasama at makapiling si Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo, para kay Maria, ang mga sandaling iyon ang pinakamahalagang bagay sa kaniyang buhay. Ang makinig at makasama ang Panginoon sa kailaliman ng kaniyang buhay at puso. Matuto tayo sa mga gawain ni Maria at higit sa lahat, makinig at matuto tayo sa mga tinig at pangaral ni Jesus Nazareno. Tiyak yon kung tayo ay mananatili at makikinig, tayo pong lagi ay mabubuhay sa alab ng Kaniyang presensya. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.